Tahimik ang baryo ng Mapanglaw tuwing dapit hapon. Nasa paanan ito ng bundok na laging nababalot ng hamog at kilala ng mga karatig na nayon bilang isang lugar na iniiwasan ng mga manlalakbay. May mga kwentong umiikot na ang mga naninirahan dito ay hindi mga ordinaryong tao. Sinasabing mga aswang ang ilan sa kanila, nakikihalubilo sa mga mortal, nagtatago sa anyo ng mga magsasaka at karaniwang mamamayan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating si Amara, isang dalagang albularyo mula sa malayong bayan ng San Isidro. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang magaling na manggagamot at tagapagpagaling ng mga sakit na hindi nalulunasan ng karaniwang medisina. Bata pa lamang siya nang mana niya sa kanyang lola ang kaalaman sa halamang gamot at dasal na pangontra sa mga nilalang ng dilim. Hindi aksidente ang kanyang pagpunta sa Mapanglaw. Ayon sa huling habilin ng kanyang lola bago ito pumanaw, may nakatagong lihim ang baryong iyon, isang lihim na dapat niyang tuklasin at isang misyon na siya lamang ang makagaganap. Sa unang tingin, waring normal lamang ang baryo. May mga kubo, palayan at mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit napansin agad ni Amara ang malamlam na titig ng ilang nakakasalubong niya na parabang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Ang iba namay napapansin niyang nanlilisik ang mata kapag siya'y hindi nakatingin ng tuwiran. Pinili niyang manirahan muna sa isang lumang kubo na iniwan ng isang kamag-anak ng kanyang lola. Habang nililinis niya ang paligid, napansin niya ang mga kakaibang marka sa pader, mga ukit ng mga anting-anting at dasal na nakaukit sa kahoy. Alam niyang hindi iyon basta dekorasyon. Ang kubo ay dating tirahan ng isang albularyo na, ayon sa alamat, kinasusuklaman ng mga aswang ng baryo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Amara. Malamig ang simoy ng hangin at tila may mabigat na presensya na nakadagan sa paligid. Mula sa bintana, natanaw niya ang ilang anino na gumagalaw sa gitna ng kadiliman. Hindi iyon mga taong naglalakad, kundi mga hugis na mabilis na naglalaho kapag sinusundan ng tingin. Huminga siya nang malalim at kinuha ang kanyang botelya ng langis na pinaghalong tanglad, bawang at banal na dasal. Ipinahid niya ito sa paligid ng kubo at sa kanyang pulso, tanda ng kanyang paghahanda. Sa kanyang puso, dama niya ang pangamba. Ngunit higit doon, naroon ang matinding determinasyong harapin ang kanyang kapalaran. Habang sumisilip ang liwanag ng buwan sa pagitan ng mga ulap, narinig niya ang unang halakhak. Malamig, mababa at puno ng gutom. At doon nagsimula ang unang gabi ng dalagang albularyo sa baryo ng mga aswang. Kinabukasan, maagang nagising si Amara. Ang paligid ng kanyang kubo ay may bakas ng mga yapak, malalaki, mahahaba at tila hindi gawa ng tao. May mga bitak pa sa lupa na animoy hinukay ng matatalas na kuko. Alam niyang hindi ordinaryo ang mga nilalang na dumalaw sa kanya kagabi. Habang nag-iigib ng tubig sa poso, nilapitan siya ng isang matandang babae na nakabarong at may hawak na tungkod. Maputla ang balat nito at ang mga mata ay tila laging nagmamasid. "Apo, ikaw ba ang bagong lipat dito?" tanong ng matanda. "Opo, Lola. Ako po si Amara. Galing ako sa San Isidro. Isa po akong albularyo." Saglit na natahimik ang matanda at sakang ngumiti, ngunit hindi umabot sa mga mata ang ngiting iyon. "Ah, albularyo pala. Malaking bagay iyan dito sa Mapanglaw. Marami ang may sakit. Marami rin ang nangangailangan ng tulong." Bago pa man makasagot si Amara, napansin niyang nag-iiba ang timbre ng boses ng matanda. Parang dalawang tao ang sabay na nagsasalita. Agad niyang kinuha ang maliit na rosaryong nakatali sa kanyang pulso at mahigpit na hinawakan. Biglang tumigil ang matanda
at nagbalik ang normal na boses nito. "Mag-iingat ka, Apo." Bulong nito bago tuluyang naglakad palayo. Iniwan siyang may kaba at tanong sa isipan. Bandang tanghali, may dumating na isang lalaki na may dalang batang halos hindi na makahinga. Maputla ang bata at tila nangingitim ang paligid ng mata. "Albularyo, tulungan mo po ang anak ko." Pagmamakaawa ng ama. Mabilis na inihanda ni Amara ang mga halamang gamot. Habang inilalapat niya ang dahon ng bayabas sa dibdib ng bata, napansin niyang may markang kagat sa balikat nito. Hindi kagat ng aso, kundi tila kagat ng tao. Nagdasal siya sa wikang Latin na itinuro ng kanyang lola, sabay pahid ng langis sa sugat. Biglang nagsisigaw ang bata, nanginginig at naglulupasay na parang sinasaniban. Ang mga mata nito'y nagkulay pula at ang boses ay paos at garalgal. "Hindi mo siya maaagaw sa amin." Sigaw ng tinig na hindi sa bata. Hindi natigatig si Amara. Hinawakan niya ang rosaryo, dinikit sa noo ng bata at buong lakas na bigkas. "Sa ngalan ng may kapal, lumayas ka." Umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa bibig ng bata at biglang tumigil ang lahat. Huminga ng maluwag ang bata at unti-unting bumalik ang kulay sa mukha nito. Ngunit bago tuluyang makatulog, ang bata'y bumigkas ng huling salita. "Darating sila ngayong gabi." Mula ng araw na yon, kumalat sa baryo ang balitang may dumating na dalagang albularyo na kayang gumamot ng sakit at kayang lumaban sa masasamang espiritu. May ilang natuwa, ngunit may ilan ding nagalit. Habang papalubog ang araw, napansin ni Amara na parami ng parami ang mga matang nakatingin mula sa dilim. Hindi na iyon basta mga tao, kundi mga nilalang na nagtataglay ng gutom at galit. Habang nag-aalay siya ng dasal sa harap ng kubo, may malamig na tinig na bumulong mula sa hangin. "Hindi ka magtatagal dito." At sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula na ang tunay na pakikipagsagupaan. Mabilis lumipas ang mga araw at sa bawat gabi, mas lalo pang tumitindi ang kakaibang presensya sa baryo ng Mapanglaw. Hindi maipaliwanag ni Amara kung bakit, ngunit ramdam niyang pinagmamasdan siya mula sa bawat sulok ng dilim. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, tila may malamig na hiningang dumadampi sa kanyang batok at may mga aninong dumaraan sa paligid ng kanyang kubo. Isang gabi, habang nagdarasal siya sa ilalim ng lampara, may kumatok sa kanyang pintuan. 3 malalaking lalaki, mga magsasaka ang itsura, ngunit mapapansin agad ang kanilang matatalim na ngiti at ang kakaibang ningning sa mata. "Albularyo," wika ng isa, "inaanyayahan ka naming pumunta sa gitna ng baryo bukas ng gabi. May pagtitipon at nais ka naming makasama." Hindi makasagot agad si Amara. Ramdam niyang may itinatagong panganib ang paanyaya. Ngunit alam niyang kailangan niyang alamin kung ano ang nagaganap at marahil ay ito ang simula ng kanyang misyon. "Kung ganoon darating ako," sagot niya ng walang bakas ng takot, kahit nanginginig ang kanyang mga daliri sa ilalim ng mesa. Kinabukasan, habang siya'y nag-iikot, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa baryo. Ang mabatay hindi lumalabas ng bahay, ang matatanda ay tila takot magsalita. Nang tanungin niya ang isang ginang kung bakit ganoon, nagkunwari lamang itong abala sa paghuhugas ng labahan at bulong na nagsabi, "Umalis ka na habang maaga pa. Hindi ligtas ang sino mang lumalaban sa kanila." Sino ang tinutukoy ng ginang? Hindi na siya nakapagtanong pa dahil mabilis itong pumasok sa kanilang bahay at isinara ang pinto. Pagsapit ng gabi, tinahak ni Amara ang landas patungo sa gitna ng baryo. Nasa gitna ng plaza ang malaking punong balete, matandang-matanda at balot ng mga baging. Sa ilalim nito, naroon ang maraming tao, mga taga-baryo na nakapalibot, tahimik at tila wala sa sariling ulirat. Sa unahan,
Nakatayo ang 3 lalaking bumisita sa kanya kagabi. Ngunit ngayon, hindi na nila kayang itago ang kanilang tunay na anyo. Ang kanilang mga matay kumikislap na pula, ang kanilang balat ay tila naninigas at ang kanilang ngiti umaabot hanggang tainga. Isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa punong balete. Dalagang albularyo. Mula sa likod ng baging, lumabas ang isang matangkad na lalaki, payat at balot ng itim na saya. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at ang mga matay tila hukay ng dilim. Siya ang pinuno ng mga aswang sa baryo. Matagal ka naming hinihintay. May lakas ka, Amara. Lakas na matagal na naming gustong mapasa kamay. Nang marinig niya ito, agad niyang naramdaman ang bigat ng kanyang misyon. Hindi lamang siya dumating sa Mapanglaw upang gamutin ang mga may sakit, kundi upang harapin ang isang sumpang matagal nang bumabalot sa baryo. Humugot siya ng malalim na hininga at sa kanyang puso isang taimtim na panata ang sumibol. Hindi ako aalis dito nang hindi natatapos ang laban. At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na pagtitipon ng mga anino. Sa ilalim ng punong balete, ang hangin ay biglang bumigat. Ang mga sangay tila gumagalaw kahit walang ihip ng hangin at ang mga mata ng mga nakapaligid na tao ay parang nagningning sa kakaibang liwanag. Si Amara, bagamat nanginginig ang katawan, ay hindi nagpakita ng takot. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang maliit na botelya ng langis at rosaryo, tanda ng kanyang paninindigan. Lumapit ang pinuno ng mga aswang, mabagal ang bawat hakbang, ngunit ramdam ni Amara ang bigat ng presensya nito. Dalagang albularyo, bulong nito na parang hangin na sumisingit sa tainga. Bakit ka lumalaban sa kapalaran? Kung sasama ka sa amin, bibigyan ka namin ng lakas na hindi matatamo ng ordinaryong tao. Wala nang hangganan ang iyong kapangyarihan. Mariing umiling si Amara. Hindi ako nandito para maghari sa dilim. Nandito ako para gamutin ang sugat ng baryong ito kahit padugo ang kapalit. Nagliyab ang mga mata ng pinuno. Kung ganoon, dugo nga ang magiging kabayaran. Sa isang iglap, 3 aswang ang sabay-sabay na tumalon mula sa dilim, mga kukoy na kaamba, handang gutayin siya. Ngunit mabilis na binuksan ni Amara ang botelya ng langis at isinaboy ito sa hangin. Ang amoy ng bawang at dasal na nakapaloob dito ay parang apoy na sumunog sa balat ng mga halimaw. Nagsisigaw ang mga ito, umaatras habang nagiiwan ng usok mula sa kanilang balat. Ngunit isa ang hindi umatras. Isang babaeng aswang na kayapak, mahaba ang buhok at mapula ang mga mata, ang biglang sumugod at dumakma sa braso ni Amara. Naramdaman niya ang matatalim na kuko na halos bumaon sa kanyang laman. Agad niyang hinugot ang isang patalim na may nakaukit na dasal sa hawakan, isang pamana mula sa kanyang lola. Sinaksak niya ito sa balikat ng halimaw. Sumirit ang maitim na dugo at umalingaw-ngaw ang nakabibinging hiyaw. Biglang yumanig ang lupa. Mula sa ugat ng balete, lumabas ang mga itim na usok na kumakapit sa mga taong nakapaligid. Isa-isang nag-iba ang kanilang anyo, nagngangalit na mga nilalang, may mahahabang dila at matutulis ng ngipin. Hindi lahat ng taga-baryo ay tao pala. Marami sa kanila ay kabilang nasa lahi ng mga aswang. Napaatras si Amara, habol ang hininga. Diyos ko, gaano karami sila? Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi siya nag-iisa. Mula sa gilid, isang batang lalaki ang sumigaw. Albularyo, narito ako para tumulong. Isang pirasong kawayan na may nakapulupot na bawang ang hawak nito. Ang batang ito ang anak na gumaling mula sa kanyang ginamot. Kahit nanginginig, tumayo itong katabi ni Amara, tanda ng kanyang tapang. Ngumiti si Amara kahit puno ng dugo ang kanyang kamay. Kung ganoon, simulan na natin ang laban. At sa unang pagkakataon, bumulwak ang dugo sa plaza ng baryo ng Mapanglaw. Ang dugo ng aswang,
at ang dugo ng taong handang lumaban. Matapos ang madugong engkwentro sa ilalim ng punong balete, nagpatuloy ang gabi na may halimaw na nagtatago sa dilim at may mga sugatang tao na nanghihina sa gitna ng plaza. Si Amara, habol ang hininga at may dugo pa ng aswang sa kanyang mga kamay, ay nagpasya na kailangan niyang tuklasin ang pinagmulan ng lahat ng ito. Pagkatapos ng unang sagupaan, umatras ang ilan sa mga aswang. Hindi dahil natalo sila, kundi dahil tila may mas malaking utos silang sinusunod. Ang pinuno, nakatayo pa rin sa lilim ng balete, ay ngumiti ng nakakaloko. Hindi ka pa handa, albularyo. Ang laban ay ngayon lamang nagsisimula. Ang baryong ito ay hindi basta-basta. Lahat ng pumapasok dito ay nagiging bahagi ng aming sumpa. Mabilis na naglaho ang kanyang anyo sa dilim at kasabay nito'y nag-urong din ang mga aninong nagbabadyang umatake. Naiwan si Amara na nakatingin sa punong balete, ramdam ang bigat ng mga salitang binitiwan ng pinuno. Kinabukasan, dumalaw sa kubo ni Amara ang isang matandang lalaki na payat, nanginginig at may hawak na lumang baston. Kilala siya sa baryo bilang si Mang Lario, isa sa ilang matatanda na nagtatago pa ng mga lumang alamat. Apo, wika ni Mang Lario, huwag mong isipin na basta-basta mo silang matatalo. Ang Mapanglaw ay may sumpa. Noong unang panahon, may isang albularyo ring dumating dito, ang iyong lola. Nagulat si Amara. Ang aking lola? Ano po ang ginawa niya dito? Dito siya unang nakipaglaban sa mga aswang, ngunit hindi niya natapos ang kanyang misyon. Ang punong balete ay hindi ordinaryong puno. Isa itong lagusan, pintuan ng daigdig ng mga halimaw. Ang ugat nito'y nakakapit sa kaluluwa ng mga taga-baryo. Kaya't kahit mapatay mo ang isang aswang, may kapalit na bagong lilitaw. Napatigil si Amara. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Kung bakit napakarami ng mga aswang, kung bakit parang walang katapusan ang kanilang bilang. Kinagabihan, habang nagdarasal si Amara, may liwanag na biglang lumitaw sa gilid ng kanyang kubo. Isang anyong babae, puti ang suot at hindi tumutuntong sa lupa. Malamlam ang mukha nito, ngunit may mabuting presensya. Apo, bulong ng espiritu. Ako ang iyong Lola Milagros. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Lola? Ikaw ba talaga ito? Hindi ako nagtagumpay noon, ngunit ikaw ang magtatapos ng laban. Sa ilalim ng balete, nakatago ang puso ng sumpa. Hanapin mo ito at doon mo matatapos ang kapangyarihan ng mga aswang. Ngunit bago tuluyang maglaho ang espiritu, isang malamig na tinig ang sumingit mula sa labas ng kubo. Huwag kang makikinig sa kanya, albularyo. At sa madilim na bintana, naroon ang 2 pulang matang nakatitig kay Amara, mga matang hindi galing sa tao. Sumapit ang gabing iyon na tila walang hangganan ng dilim. Ang buwan ay natakpan ng ulap at ang baryo ng Mapanglao ay nabalot ng katahimikan na nakabibingi. Sa loob ng kanyang kubo, nakaupo si Amara habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo at patalim. Ang mga sinabi ng kanyang lola ang tungkol sa puso ng sumpa sa ilalim ng punong balete ay paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan. Ngunit kasabay ng alaala ay ang boses na kanyang narinig bago matapos ang nakaraang gabi. Isang tinig na malamig, puno ng panlilinlang at nakatingin mula sa labas ng kanyang bintana. Biglang umihip ang hangin. Ang mga dingding ng kubo ay tila pinapalo ng mga kamay na hindi nakikita. Mula sa bubungan, naririnig niya ang kaluskos na para bang may mabigat na nilalang na naglalakad dito. Sa gilid ng kanyang paningin, may mga aninong dumarami, nagmumula sa bawat sulok ng dilim. Amara, bulong ng isang tinig mula sa labas. Sumuko ka na. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang sumpa ng baryong ito.
Mariing pinikit ni Amara ang kanyang mga mata, saka malakas na nagdasal. Sa ngalan ng liwanag at may kapal, itaboy ang lahat ng kasamaan. Nang binuksan niya ang kanyang mata, nakita niyang nagningning ang langis na inilagay niya sa paligid ng kubo. Ang mga anino ay umatras, umuusok na parang nasusunog. Ngunit imbes na matigil, mas lalo pa silang nagingay, nagsisigaw na parang libo-libo ang kanilang boses. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, may kumatok bigla sa kanyang pinto. Mabilis na binuksan ni Amara ang bintana at nakita ang batang lalaking tinulungan niya noong nakaraan. Pawis na pawis ito at may hawak na maliit na sako ng bawang. "Ate Amara, hindi ako pinatulog ng tatay ko," sabi niya. "Dalhin ko raw ito sa iyo para hindi ka pasukin ng mga halimaw." Kinagat ni Amara ang kanyang labi. Hindi niya nais na madamay ang bata, ngunit ramdam niyang may kapangyarihan ang simpleng regalong yon. "Salamat, bunso. Huwag kang bibitaw." Sabay nilang isinabit ang mga bawang sa bintana at pintuan. Ang hangin ay nagbago. Hindi na basta takot ang dala, kundi isang matinding galit mula sa mga aninong nagpipilit pumasok. Bigla na lamang yumanig ang lupa. Sa gitna ng baryo, kitang-kita mula sa bintana ni Amara ay isang itim na haligi ng usok na unti-unting bumangon mula sa ugat ng punong balete. Ang mga halimaw ay nagsipuntahan doon, tila tinatawag ng isang kapangyarihan na higit pa sa kanila. Napahigpit ang hawak ni Amara sa kanyang patalim. "Ngayon ko na dapat simulan. Hindi na ako maaaring maghintay na bukas." Ngunit bago siya makalabas ng kubo, tumigil ang lahat ng ingay. Ang mga anino ay naglaho, ang hangin ay tumigil, at ang paligid ay naging lubhang tahimik. At mula sa gitna ng kadiliman, isang babaeng anyo ang dahan-dahang lumitaw. Maputi ang balat, mahaba ang buhok at maganda ang mukha, ngunit ang mga mata ay kumikislap na pula. Dalagang albularyo, anito sa boses na parang awit ngunit may halong pananakot. Darating na ang gabing wala kang matatakbuhan, at sisimulan natin ngayon. At sabay noon, lumabas ang matatalim nitong kuko, kumislap sa liwanag ng lampara at dumagundong ang unang hakbang ng kanyang paglapit. Sa harap ni Amara ay nakatayo ang nilalang nakahawig ng isang dalagang maganda, ngunit ang bawat kilos nito ay naglalabas ng malamig na banta. Ang mga mata nitong pula ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa at ang mga kuko'y kumikislap na parang bakal na binabad sa dugo. Hindi nag-aksaya ng oras ang aswang. Sa isang iglap, sumugod ito kay Amara, mabilis na parang hangin, ngunit handa ang dalagang albularyo. Hinugot niya ang bote ng langis na pinaghalo ng dasal, bawang at dahon ng tanglad. Isinaboy niya ito sa hangin, dahilan upang magliyab ang paligid ng apoy na walang usok. Umigtad ang aswang, ngunit nagawa nitong gasgasan ng braso ni Amara gamit ang kuko. Sa kirot ng sugat, napaluhod siya sandali, ngunit hindi niya hinayaan ang sarili na magapi. Isinabit niya ang rosaryo sa kanyang patalim at biglang sinugod ang babae. "Sa liwanag ng may kapal, lumayas ka!" sigaw ni Amara. Sumalubong ang matinding hampasan ng lakas. Ang aswang ay napaatras, nagsisigaw habang umuusok ang balat na nadikit sa patalim. Ngunit hindi ito tuluyang bumagsak. Sa halip, nagpakawala ito ng isang nakabibing halakhak. "Magaling ka, albularyo," wika ng babae, habang unti-unting bumabalik ang balat na nasunog. "Ngunit hindi mo ako basta mapapalayas. Ako si Salve, ang alaga ng punong balete. Ako ang tagapagbantay ng sumpa. At habang ako'y nabubuhay, walang makasisira sa lagusan." Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ibig sabihin, bago pa man siya makapunta sa puso ng sumpa, kailangan muna niyang talunin si Salve. Habang naglalaban ang dalawa, naramdaman ni Amara ang bigat ng libu-libong matang nakamasid mula sa dilim.
Ang mga anino sa labas ay nagtipon at tila bawat hiyaw ni Salve ay nagpapalakas ng kanilang bilang. "Amara!" Sigaw ng bata mula sa loob ng kubo. "Huwag kang bibitaw." Ang tinig ng bata ay nagbigay lakas sa kanya. Sa kabila ng sugat at pagod, tumindig siya muli, hawak ang patalim na kumikislap sa liwanag ng lampara. Naramdaman ni Amara ang muling pagsugod ni Salve. Ngunit sa halip na umatras, ipinikit niya ang kanyang mga mata at taimtim na nagdasal. Ang kanyang mga labi ay nagbigkas ng mga orasyon na matagal nang itinuro ng kanyang lola. Nang muling dumilat ang kanyang mata, ang patalim na hawak niya ay nagningning na parang apoy ng araw. Sinugod niya si Salve at buong lakas na isinaksak ang sandata sa balikat nito. Nagsisigaw ang babae, nanginginig sa sakit. Ngunit bago tuluyang bumagsak, ngumiti ito ng malamig at bumulong. "Hindi mo pa rin maiwasan ang kapalaran. Isa ka ring bahagi ng sumpa." At biglang naglaho ang katawan nito, iniwang abo na dinala ng hangin. Naiwan si Amara, pawisan, sugatan at hingal. Ngunit bago siya tuluyang makapagpahinga, narinig niya muli ang boses ng pinuno ng mga aswang umaalingaw-ngaw sa buong baryo. "Amara, ang dugo ay simula pa lamang. Sa lalong madaling panahon, ikaw mismo ang pipili. Kasama ba sa dilim o libing sa lupa?" Sa gabing iyon, walang katahimikan ang dumating. Tanging ang babala ng sumpa ang nagpatuloy na umalingaw-ngaw sa hangin. Pagkatapos ng laban kay Salve, hindi maipaliwanag ni Amara ang bigat ng kanyang dibdib. Oo, natalo niya ang babaeng aswang, ngunit naiwan sa kanyang braso ang sugat na iniwan ng matatalim nitong kuko. Hindi iyon basta gasgas. Sa tuwing titingnan niya, tila kumikislap ng maitim na usok ang sugat at may malamig na kirot na gumagapang papaloob sa kanyang laman. "Ate Amara," nanginginig na wika ng batang kasama niya. "Dumudugo pa rin ang braso mo. Hindi ba dapat gumaling na iyan sa gamot mo?" Sinubukan niyang ngumiti upang hindi ito mag-alala. "Ayos lang ako, bunso. Kayang-kaya ko ito. Ngunit kailangan kong gamutin agad bago lumala." Gumamit siya ng dahon ng bayabas, langis at dasal. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi tuluyang nagsara ang sugat. Sa halip, mas lalo pa itong nagdilim, parang may aninong nakabaon sa loob ng kanyang laman. Habang siya'y nagpapahinga, may kumatok muli sa kanyang kubo. Akala niya'y isa na namang halimaw ang dumarating. Ngunit nang buksan niya, si Mang Lario pala ang nandoon. Hawak ang isang maliit na sisidlan ng itim na bato. "Apo, alam kong nasugatan ka kagabi," anya. "Hindi iyon ordinaryong sugat. Sugat iyon ng bantay ng balete. Kapag hindi mo napigil, kakainin ng sumpa ang iyong dugo at ikaw mismo ay magiging isa sa kanila." Nalaglag ang puso ni Amara sa narinig. "Ano ang dapat kong gawin, Mang Lario?" "May paraan. Ngunit mapanganib. Kailangan mong hanapin ang batong anino na nakatago sa kuweba sa paanan ng bundok. Doon lamang mawawala ang sumpa sa sugat mo. Ngunit tandaan mo, hindi iyon basta kuweba. Iyon ay lugar na pinabantayan mismo ng pinuno ng mga aswang." Kinagabihan, habang nakahiga si Amara, nagising siya sa kakaibang pakiramdam. Ang kanyang paningin ay lumabo. Ngunit sa gitna ng dilim, nakakita siya ng mga matang kumikislap kahit wala namang ilaw. At ang kanyang pandinig, bigla na lamang lumakas hanggang marinig niya ang bawat yabag ng daga sa ilalim ng sahig. Natigilan siya. Ang sumpa ng sugat ay nagsisimula nang lumaganap sa kanyang katawan. Kung hindi siya kikilos, baka siya mismo ay tuluyang maging isa sa mga halimaw na kanyang nilalabanan. Sa kabila ng takot, pinatibay niya ang loob. Hinawakan niya ang rosaryong iniwan ng kanyang lola at bumulong. "Hindi ako magpapalamon sa sumpa. Hanggang huling hininga, ako'y albularyo." Ngunit alam niyang
Ang oras ay mabilis na nauubos. Kailangang maglakbay siya sa kuweba ng bundok bago tuluyang lumalim ang sumpa sa kanyang dugo. At sa kanyang dibdib, naroon ang mabigat na tanong. Kakayanin ko pa bang manatiling tao o ako mismo'y magiging halimaw na kinatatakutan ng lahat? Madaling araw pa lamang ay nagsimula nang maglakad si Amara papunta sa bundok. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng sugat sa kanyang braso, hindi lamang kirot, kundi isang malamig na enerhiya na tila unti-unting umuubos sa kanyang lakas. Ang paligid ay nababalot ng hamog at ang mga ibon na karaniwang nag-aawitan tuwing umaga ay nanahimik, para bang nagbabadya ng panganib ang kanyang pupuntahan. Habang paakyat, nakasalubong niya ang ilang taga-baryo na tila walang malay sa kanilang mga ginagawa. Ang ilan ay nakatayo lamang sa gilid ng daan, walang ekspresyon sa mukha, at ang mga mata ay parang walang buhay. Nang linggunin niya ang mga ito, sabay-sabay silang nagsalita ng iisang linya. Walang makakawala sa anino. Nanginginig man ang loob, pinilit ni Amara na ipagpatuloy ang paglalakbay. Dala-dala niya ang kanyang pamana, ang patalim na may dasal at ang rosaryong iniwan ng kanyang lola. Pagsapit niya sa bunganga ng kuweba, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng nabubulok na laman. Ang loob ay balot ng itim na usok at sa bawat paghinga niya ay tila may bumibigat sa kanyang dibdib. Pagkapasok niya, agad siyang sinalubong ng mga nilalang na hindi ganap na tao at hindi rin ganap na hayop. Ang kanilang mga balat ay kulay abo, mahahaba ang mga dila at ang kanilang mga mata ay parang basag na salamin. Sila ang mga tagapagbantay ng batong anino. Sumugod sila kay Amara, ngunit mabilis niyang binuksan ang isang maliit na bote ng asin at isinaboy ito sa kanilang landas. Napasigaw ang mga nilalang habang nag-uusok ang kanilang balat. Kinuha niya ang kanyang patalim at buong lakas na pinuksa ang unang dalawang lumapit. Ngunit sa bawat pagbagsak ng isa, tila may kapalit agad na sumusulpot mula sa dilim. Diyos ko, bulong ni Amara, hindi ako pwedeng magtagal dito. Sa pinakagitna ng kuweba, nakita niya ang isang altar na yari sa mga ugat ng balete. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang itim na batong kasing laki ng palad. Naglalabas ng kakaibang liwanag na parang kumakain ng lahat ng ilaw sa paligid. Agad siyang lumapit, ngunit bago niya maabot ang bato, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Amara, hindi ka maaaring lumapit dyan. Mula sa dilim may lumitaw ang pinuno ng mga aswang, mas matangkad at mas nakakatakot kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab at ang kanyang mga kuko ay mahaba't kumikinang. Iyan ang puso ng sumpa ng iyong sugat. Kapag inangkin mo iyan, maaari kang gumaling, ngunit kabayaran ng iyong kaluluwa. Pipiliin mo ba, albularyo? Buhay na may dilim? O kamatayang may liwanag? Biglang sumakit ang braso ni Amara. Halos mawalan siya ng malay sa tindi ng kirot. Ang sugat ay naglabas ng itim na usok at ramdam niyang may boses na bumubulong sa kanyang isipan. Hawakan mo ang bato. Hawakan mo at magiging isa ka sa amin. Ngunit kasabay nito, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na tinig ng kanyang lola. Huwag kang bibitaw, apo. Ang bato ay hindi para angkinin, kundi para wasakin. Sa kanyang harapan, nandoon ang pagpipilian, ang agawin ng bato para mailigtas ang sarili o sirain ito at isakripisyo ang lahat upang wakasan ang sumpa. Nanginig ang buong katawan ni Amara habang nakatingin sa batong anino na nakapatong sa altar ng ugat. Ang kirot ng sugat sa kanyang braso ay halos hindi niya nakaya at ang malamig na bulong ng sumpa ay lalong lumalakas. Hawakan mo ako. Ikaw ay magiging walang kamatayan, wala ng sakit, wala ng takot. Ikaw ang magiging reyna ng dilim. Ngunit kasabay ng bulong ay ang malinaw na tinig ng kanyang lola, malambing ngunit matatag. Amara, tandaan mo, ang lakas ng albularyo ay hindi para sa sarili, kundi para sa iba.
Hindi ka ipinanganak upang maging halimaw, kundi upang maging liwanag sa gitna ng dilim. Sumugod ang pinuno ng mga aswang. Ang anyo'y mas nakakatakot kaysa dati. Ang kanyang mga matay parang naglalagablab na apoy, at ang kanyang mga kuko'y tila espada na kayang lumapa ng laman. Kung hindi mo aangkinin ang bato, ako ang gagamit nito, singhal niya. Mabilis na inabot ni Amara ang batong anino. Ngunit imbes na ito'y hawakan para angkinin, inilabas niya ang kanyang patalim at buong lakas na itinulos ito sa bato. Sa isang iglap, yumanig ang buong kuweba. Sumabog ang liwanag na kasing puti ng araw, at ang sigaw ng pinuno ng mga aswang ay umalingaw-ngaw na parang daing ng libu-libong nilalang. "Hindi!" sigaw nito habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang natutunaw sa liwanag. Ang iba pang tagapagbantay ng bato ay nagsisigaw din, isa-isang naglaho na parang abo na tinatangay ng hangin. Sa gitna ng pagsabog ng liwanag, naramdaman ni Amara ang biglang gaan ng kanyang katawan. Ang sugat sa kanyang braso ay nagsara at ang malamig na usok ay naglaho. Ang sumpa ay natapos na. Ngunit kasabay nito, bumagsak ang buong kuweba. Ang mga bato'y nagbagsakan at ang lupa ay yumanig. Mabilis siyang tumakbo palabas at sa huling sandali, nakalabas siya bago tuluyang gumuho ang kuweba na tila sinarado magpakailanman. Nang makabalik siya sa baryo ng Mapanglaw, napansin niyang unti-unti nang nagbabago ang mga tao. Ang kanilang mga matay bumalik sa normal, ang kanilang mga mukhay nagkaroon ng kulay, at ang takot na matagal nang nakabaon sa kanila ay napalitan ng pag-asa. "Ate Amara!" sigaw ng batang tinulungan niya noon, sabay yakap sa kanya. "Nawala na ang mga halimaw. Ikaw ang nagligtas sa amin." Ngumiti si Amara, bagamat pagod na pagod at sugatan. "Hindi ako nag-iisa, bunso. Ang lakas na ito'y galing sa may kapal at sa tapang ninyong hindi bumitiw." Kinagabihan, habang nakaupo siya sa harap ng kubo, muling nagpakita ang espiritu ng kanyang lola. Ngunit ngayon, mas maliwanag at mas payapa ang mukha nito. "Natapos mo ang hindi ko natapos, apo. Pinutol mo ang sumpa ng balete. Ngayon, malaya na ang baryo." Napaluha si Amara at yumuko. "Lola, natatakot akong baka balang araw may panibagong dilim na muling bumangon." Ngumiti ang espiritu. "Kung mangyayari man iyon, may mga susunod na albularyo na haharap. Ang iyong pangalan, Amara, ay magiging gabay para sa mga darating pa." At unti-unting naglaho ang espiritu. Iniwan siyang may ngiti at panibagong lakas sa puso. Mula noon, nanirahan si Amara sa baryo ng Mapanglaw hindi bilang isang dayo, kundi bilang tagapangalaga. Ang mga tao'y natutong bumangon muli, at ang kanyang pangalan ay naging alamat na magsasalaysay ng tapang ng isang dalagang albularyo na dumayo upang wakasan ang sumpa ng mga aswang. At sa bawat dapit hapon, habang nakatingin siya sa kalangitan, binibigkas niya ang panata. "Habang may dilim, ako'y magiging liwanag. Habang may kasamaan, ako'y magiging pananggalang. At habang ako'y humihinga, ang dugong ito ay para sa bayan at sa may kapal." Wakas.